Isang araw, ang kotse ni Paris at ng kanyang ina ay nahulog mula sa isang tulay. Nakaligtas si Paris at nakalangoy papunta sa Pampang, ngunit hindi na naisalba ang kanyang ina. Matapos ang panahon ng pagluluksa, bumalik si Paris sa trabaho kasama ang kanyang partner, kung saan sila'y nagsasagawa ng dredging work sa Cat Lake, isang reservoir sa hangganan ng Louisiana at Texas. Ang ama ni Paris ay labis na nadidismaya sa kondisyon ng lawa at sinisisi ang dam para sa polusyon nito. Sa parehong bayan, ang dalagitang si Ellie ay nakatira kasama ang kanyang ina, amain, at kapatid sa ina na si Anna. Malapit ang relasyon ng magkapatid, kahit na si Ellie ay kilalang pasaway at madalas makipagtalo sa kanyang ina. Sa araw na iyon, sinabi ni Ellie kay Anna na magpapalipas siya ng gabi sa bahay ng kaibigan. Binanggit ni Anna na may mga ulat ng mga lobo sa lawa kamakailan, ngunit binabaliwala ito ni Ellie dahil naniniwala siyang matagal nang wala ang mga hayop na ito sa lugar. Pagdating sa Pampang malapit sa kanilang bahay, nakita ng magkapatid ang ilang kabata ang lokal na pinag-iaralan ang isang bangkay ng buwaya na parang kinain ng ibang hayop. Ibinato ito pabalik sa lawa ni Ellie, kumbinsidong wala ng ganitong uri ng mandaragit dito. Samantala, naghihintay si Paris sa doktor na tumingin sa kanyang ina upang humangi ng paliwanag kung bakit nawalan ito ng malay habang nagmamaneho. Napansin ng ama ni Paris na hindi kailanman nagkaroon ng ganitong sintomas, tulad ng pagdurugo sa tenga, ang kanyang ina bago ang aksidente. Pinatotohanan ng doktor na kakaunti pa rin ang nalalaman tungkol sa utak at sinabing maaaring epekto lang ito ng biglaan niyang pagkahimatay. Pagkatapos ng usapan, umuwi si Paris, kung saan naghihintay ang dati niyang kasintahan na si C, na lumipat sa Houston pagkatapos nilang maghiwalay. Habang tinitingnan ni C ang bahay na sinimulan ni Paris na itayo, iniisip niya kung ano ang itsura nito kapag natapos at kunwari naghahanda ng isang hapunan para kay Paris. Sa parehong oras, binunot ni Ellie ang maluwag na ngipin ni Anna, at pumunta ang magkapatid sa hapagkainan kasama ang mga kamag-anak ng kanilang amain. Pinakita ni Anna ang isang kakaibang gamo-gamo na nahuli niya, na kinilala ng isa sa mga bisita bilang isang four-eyed na species na matagal nang nawala sa rehiyong iyon. Sinabi ni Ellie sa kanyang ina na nais niyang tapusin ang semester ng maaga, ngunit kailangan niya ng pirma ng kanyang ina at ng sertipiko ng pagkamatay ng kanyang ama, dahil mahigit 7 taon na ang lumipas mula nang namatay ito. Nangako si Celeste na iasikasuhin nila ito ni Daniel at hiniling kay Ellie na huwag gumawa ng eksena. Samantala, nag-usap sina Paris at C tungkol sa kanyang kasalukuyang sitwasyon sa buhay. Sinubukan siyang pasayahin ni C, at nagpasalamat naman si Paris sa kanyang presensya. Ipinakita ni Anna kay Ellie ang kwintas na may Cancer Constellation pendant na nahanap niya sa kahon ng alahas ng kanilang ina, habang palihim namang hinahanap ni Ellie ang sertipiko ng pagkamatay ng kanyang ama. Pagpasok ni Celeste, pinagalitan niya ang kanyang pasaway na anak na si Ellie. Sa kabila ng pakiusap ni Anna na huwag umalis, tuluyang lumisan si Ellie. Sinundan siya ni Daniel sa pier, nag-ialala dahil mababaw na ang lawa at delikado na itong tahakin. Ngunit umalis si Ellie nang hindi lumilingon. Samantala, nagpaalam si Paris kay C at inihatid siya sa kotse. Biglang nag-ingay ang aso ni Paris habang tumitig ito sa lawa. Pumunta si Ellie sa natuyong kagubatan na na-expose dahil sa tagtuyot. Bigla niyang narinig ang nakakakilabot na mga tunog na umalangaw-ngaw mula sa lawa, na parehong kinatakutan nila ni Paris. Tinawag ni Paris ang kanyang aso pabalik, habang si Ellie naman ay nakakita ng isang grupo ng mga lobo sa mga bahaging baha ng kagubatan. Pagdating niya sa bahay ng kaibigan, ibinahagi niya ang nakita niyang mga hayop, na sinabing maaaring may nagdala sa mga ito roon. Dito rin umano nakita ni Anna ang malaking, four-eyed moths. Kinabukasan, ginising si Ellie ng tawag mula kay Celeste na nagsabing nawawala si Anna at kailangan nila ang kanyang bangka. Si Paris naman ay nagtungo sa lawa para magtrabaho, kung saan iminungkahi ng kanyang partner na mag-shortcut sa tuyong bahagi ng lawa. Nagmamadaling umuwi si Ellie at iniangkla ang bangka, ngunit napansin ito ng kapatid ng kanyang amain. Tumakbo ito papunta sa bahay habang si Celeste ay tumatawag sa mga kaibigan at kakilala. Si Daniel naman ay naghahanda ng maghanap sa mga ilog. Bigla nilang napansin na wala na sa dokang ang bangka ni Ellie. Pinagsigawan siya ni Daniel, ngunit hindi niya maintindihan kung sino ang maaaring kumuha nito dahil kakahila lang niya roon. Mukhang may umalis gamit ang bangka. Samantala, naglalakad si Paris sa natuyong kagubatan at natagpuan ang isang abandonadong oil pump. Biglang pansamantalang nawala ang kanyang pandinig, ngunit bumalik din ito. Tumawag ang kanyang partner, nagulat sa bigla ang pagdating ni Paris. Sa lugar, maraming nakakalat na debris, at na-stock ang kanilang bangka. Habang nililinis ang motor, napansin ni Paris ang kwintas ng kanyang ina na nakapulupot sa propeller. Sa kabilang banda, sumama na sa paghahanap
naghahanap kay Ana ang mga kaibigan at kapitbahay. Pinakita ni Celeste ang larawan ng anak, binabanggit na nawawala ang isa nitong ngipin sa harapan. Dumating ang sheriff, nag-anunsyo ng pagtitipon para sa search party, at nagpaalala na minsan nang tumakas si Ana para makasama ang kanyang stepsister. Pero kakaiba raw ito dahil walang nagtalo at pati mga bangka ay nawawala. Maaaring dinukot siya o nasaktan. Pagbalik ni Paris sa kanilang bahay, binuksan niya ang kahon ng mga gamit ng kanyang ina at sinuri ang mga pendants, na kinumpirma niyang magkapareho ang nakita niya sa lawa. Samantala, ginamit ni Ellie at Daniel ang bangka ng kapitbahay upang hanapin si Ana. Dumating si C sa lugar ni Paris at ibinigay nito ang kwintas na nakita niya, saka siya dinala sa lugar kung saan siya nawalan ng pandinig. Ngunit ngayon, tila normal na ang lahat. Natagpuan naman ng mga tagapagligtas ang walang lamang bangka ni Ana. Napansin ni Ellie na nawawala ang life jacket ng bata na may pangalan nito. Ikinwento ni Paris kay C ang pagkawala ng kanyang pandinig, panginginig ng kanyang kamay, at kung paano niya natagpuan ang kwintas. Naniniwala siyang naroon ang kanyang ina. Naalala naman ni C ang kanilang huling sakay ng bangka noong nakaraang tagtuyot kung saan na-stuck sila sa putik. Biglang umalis si Paris nang maalala ang taong 1979 at hinanap ang mga talaan ng panahon ng kanyang ama mula sa huling 50 taon, na nagdetalye ng mga tagtuyot at pagbaba ng tubig sa lawa. Hiniwalay ng mga tagahanap ang lawa sa mga sektor. Binalaan sila ng sheriff na may crack sa dam, at kung ito'y masisira, baka hindi na matagpuan si Ana. Igiit ni Ellie na suriin ang tuyong kagubatan, ngunit sinabi ng sheriff na masyado itong mapanganib. Ipinakita ni Paris kay C ang mga talaan, kung saan lumalabas na naganap ang mga episode ng kanyang ina tuwing tagtuyot. Nag-ialala si C na baka namamana ang karamdaman, ngunit sinikap ni Paris na ipaliwanag na may kakaibang nangyayari kapag natutuyo ang partikular na bahagi ng lawa. Ipinahayag ni C ang kanyang pagmamahal kay Paris at ipinagpaliban ang kanyang pagbalik sa Houston, ngunit hindi siya masagot ni Paris. Tinanong ni Ellie ang kanyang ina kung bakit dinala ang bangka ni Ana sa bahay sa halip na suriin ito. Sinabi ni Celeste na iniutos ng sheriff na ibalik ito sa pamilya. Ibinunyag din ni Celeste na madalas umiyak si Ana dahil nami-miss ang kanyang stepsister. Nagbago ang usapan patungo sa ama ni Ellie, at sinabi ng dalaga na masyado ring apektado ang kanyang ina. Inamin ni Celeste na iniwan sila ng kanyang ama dahil sa bagong kasintahan nito, na sumugod sa kanya sa paradahan ng tindahan. Kaya't itinago niya ang lahat mula kay Ellie. Lumabas si Ellie nang umiiyak, habang patuloy na nagbibigay ng babala ang balita tungkol sa dam na itinayo noong 1950s. Samantala, lahat ng maaaring tumulong ay naghahanap kay Ana. Nakakita si Ellie ng litrato ng kanyang kapatid at pumunta gamit ang bangka sa lugar kung saan bumaba ang antas ng tubig, na naglantad ng ilalim ng lawa. Hindi nagpakita si Paris sa trabaho kaya't pinuntahan siya ng kanyang ama, ngunit nagpaalam siya rito. Habang naririnig ang mga kakaibang tunog mula sa lawa, nagsimulang manginig muli ang kanyang kamay. Naglakad si Ellie sa paligid, tinatawag ang pangalan ng kanyang kapatid. Kinagabihan, may nakita siyang bangka at narinig ang mga boses na tumatawag kay Ana, ngunit nagtago siya mula sa mga tagahanap. Bigla siyang napalibutan ng kadiliman, kahit may mga flashlight pa ilang sandali lang ang nakaraan. Nawalan ng koneksyon at hindi alam ni Ellie ang nangyayari. Pagsapit ng madaling araw, nakita niya ang isang lalaki sa pampang, isang mangingisda na nagulat sa kanyang presensya at pumayag na ihatid siya pauwi. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Celeste na nasa telepono, tinatawagan ang lahat ng kakilala upang hanapin si Ana, na parang hindi naganap ang mga araw ng paghahanap. Napatingin si Ellie sa bintana at nakita ang kanyang bangka kasama ang isa pang Ellie sa loob. Lumabas siya sa likod na pinto, sumakay sa bangka ng kopya niya, at naglayag ng mabilis. Nagsimulang manginig ang kanyang kamay, ngunit hindi siya huminto. Si Paris ay papunta rin sa lawa nang makita niyang buo ang tulay na kanyang dinaraanan. Ngunit sa harapan ni Ellie, ang tulay ay wasak na. Pareho silang nag-e-explore sa parehong lugar ngunit sa magkaibang panahon. Tinawag ni Ellie ang pangalan ng kanyang kapatid, at sumagot ito. Narinig din ni Paris ang tunog at nagtungo roon. Damyugo ang tenga ni Ellie, ngunit sa wakas, nakita niya si Ana. Ramdam din ni Paris ang sonic impact, at biglang naging araw ang gabi. Nakita niya ang isang batang babae na nakahiga sa lupa na may suot na orange life vest. Niyakap ni Ellie ang kapatid, ngunit napagtanto niyang ang Ana na ito ay mula sa nakaraan, isang buwan bago ito tumakas. Napansin din niyang kompleto pa ang mga ngipin ni Ana. Napansin ni Paris na nasugatan ang batang babae
babae ng isang sanga ng puno. Sinisisi ni Anna si Ellie dahil lagi nitong inauwi ang kanilang ina. Sinabi ni Ellie kay Anna na sumakay sa bangka. Tinanggal ni Paris ang sanga mula sa likod ng batang babae, binalutan ng sugat, at binuhat ito papunta sa mga tao. Nakakita siya ng bagong gumaganang oil pump. Dinala ni Ellie si Anna pauwi at hiniling sa kanyang mga magulang na huwag nang payagan itong malapit sa lawa. Ipinahayag ni Daniel ang kanyang pagkadismaya sa asal ni Ellie at sinabing huwag nitong paasamain ang loob ng ina. Lubos na natakot si Ellie at umalis. Dinala ni Paris ang sugatang bata sa construction site kung saan ginagawa ang dam at iniabot ito sa mga trabahador na nagdala sa kanya sa doktor. Natuklasan niyang taong 1952 siya. Tumakbo siya at tiningnan ang kanyang talaan, na nagpakita rin ng tagtuyot noong taong iyon. Naisip niyang makakabalik siya sa kanyang sariling panahon, 2003. Dumating si Ellie sa lugar kung saan niya natagpuan si Anna at nagsimulang maghanap ng sarili niyang mga bakas. Nahulog siya sa isang hukay, at nang makaakyat siya, ang gabi ay naging araw. Natagpuan din ni Paris ang lugar kung saan niya nakita si Anna. Nakita ni Ellie ang kanyang bangka at isang kumpol ng mga 4 na matang gamo-gamo. Tinawagan siya ni Daniel, ngunit mahina ang koneksyon kaya't hindi niya masabi ang kanyang lokasyon. Nagkabit siya ng lubid sa isang puno at nagsimulang maghanap sa paligid habang tinatawag si Anna. Nakita ni Paris ang dilaw na lubad, ngunit bigla siyang nahulog at damyugo ang kanyang mga tenga. Sinara ni Ellie ang kanyang loop, at nagsimulang manginig ang kanyang kamay. Nakita ni Paris ang bangka ni Ellie. Natagpuan naman ni Ellie ang life jacket ng kanyang kapatid. Sumakay si Paris sa bangka at naglayag. Natagpuan din ni Ellie ang isang luma at inabandon ng bangka. Nahuli si Paris ng mga pulis na naghahanap kay Anna. Hinanapan siya ng ID ngunit wala siyang maipakita kaya tumakas siya. Bumangga ang kanyang bangka sa isang tuod at nahulog siya sa tubig. Dumaan si Ellie sa pampang at nakita ang isang poster mula sa taong 2005. Nadala si Paris sa ospital kung saan nalaman niyang nasa 2022 na siya. Samantala, naglibot si Ellie sa bayan at ipinakita sa mga tao ang litrato ni Anna. Sa labas ng grocery store, napansin niyang nakasabit ang kwintas ng kanyang ina sa salamin ng isang kotse. Naalala niyang kinuha ito ni Anna noong araw na nawala siya. Samantala, iniimbestigahan si Paris ng isang pulis, ngunit nanatili siyang tahimik. Hindi sigurado kung paano ipapaliwanag ang kanyang presensya sa hinaharap. Pumasok si Ellie sa kotse upang kunin ang kwintas. Hinarap siya ng may-ari ng kotse at hiniling na ibalik ito. Tinanong ni Ellie kung saan nanggaling ang pendant, at sinabi ng babae na ito ay pagmamay-ari ng nawawalang ina ng kanyang kasintahan. Pinulot ni Ellie ang isang missing person poster na may larawan ng kanyang ama, si Paris, at napagtanto niyang ang babae ay ang kanyang ina, si Celeste, na hawak siya bilang sanggol. Inakala ni Celeste na siya ang kasintahan ni Paris, dahilan ng pag-alis nito, at nakiusap na iparating kay Paris na may anak ito. Tumakas si Ellie at pumunta sa isang internet cafe upang maghanap ng impormasyon tungkol kay Anna. Samantala, humingi si Paris na magtungo sa restroom sa ospital ngunit tumakas mula roon. Natuklasan ni Ellie ang mga record ni Anna at tinansya ang mga taon. Napanood ni Paris ang isang balita na may larawan ni Anna at napagtanto niyang ang batang babae na iniligtas niya sa nakaraan ay ang kanyang sariling ina. Naiyak si Ellie habang sinusundan ang kwento ng batang babae mula sa elementarya, pagtatapos sa universidad, kasal, at ang pagsilang ng kanyang anak na kinilala niyang kanyang ama. Biglang napunta si Paris sa kwarto ng ospital kung saan nakahiga ang kanyang matandang ama. Sinabi niyang natagpuan niya ang kanyang ina. Lumabas na may lugar sa lawa kung saan posible ang paglalakbay sa panahon, na nagpapaliwanag ng kanyang ina at sariling kondisyon, dahil pareho silang nanggaling sa hinaharap. Tumalon si Paris mula sa bintana habang hinahabol ng mga tauhan ng ospital. Samantala, natuklasan ni Ellie mula sa kanyang pananaliksik na ang kanyang stepsister na si Anna ay talagang kanyang lola. Sa puntong ito, kinuha ni Paris ang kotse ni na Celeste at Daniel at nagtungo sa lawa. Bumalik si Ellie sa lawa upang bumalik sa kanyang sariling panahon. Hinabol si Paris ng mga pulis, at nang maabutan sa tulay, tumalon siya sa tubig. Sinundan ni Ellie ang kanyang lubid habang ang dam ay bumigay, nagdulot ng malakas na alon na tumama kay Paris at pumatay sa kanya. Nalubog ng tubig ang lugar ng temporal anomaly, at nakabalik si Ellie sa kanyang panahon, kung saan 3 araw nang hinahanap si Anna. Binanggit ni Daniel ang tungkol sa isang lalaki na kamukha ng ama ni Ellie na namatay matapos tumalon mula sa dam. Sinabi ni Ellie na mahalaga ang kanilang pamilya sa kabila ng mga argumento ngunit hindi niya inamin na si Paris ang kanyang lolo sa tuhod. Umuwi si Ellie at nakita sa TV ang larawan ni Paris habang nananawagan ang mga pulis para sa impormasyon tungkol sa kanya. Nagulat si Celeste sa balita. Ipinakita ni Ellie ang larawan ni
Ana sa paaralan noong 1952 at niyakap siya, ipinaliwanag na walang gustong iwanan sila ni Ana o Paris. Ang paggawa ng pelikula tungkol sa mga time loop ay laging hamon dahil sa mga contradiction at kalituhang dulot nito sa huli, ngunit ang kwentong ito ay matagumpay na nagbigay ng balanse sa mga kwento ng mga pangunahing tauhan sa isang masalimuot na kwento na ganap na naipaliwanag sa katapusan. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Natrel Arellano, Letuzawa, Dark Nero, J.N. Garcia from Bocaue, Bulacan, Jaden Mendoza, Rex Rafer, Davon Aaron at Circle Able Grace Nadella from Capayawan Colon City of Naga, Cebu, J. Lord Del Rosario from Buena Vista, Tarlac City, Renz from Bulacan, River Beast Legends from Tarlac City, Rosemary Payel from Mandaluyong City, at Tres Baguitos 203 Underground from Pateros. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.